Pinaka-importante rin na ibigay sa ating mga ibon na kailangan nila. Pagkakulang sila sa mineral sa katawan, hindi ma-absorb ng katawan nila efficiently yung mga nutrients na naririto sa mga patuka na binibigay natin. Araw ng Lunes mga kalapatids, sarado pa rin yung ating trapdoor dahil wala tayong parondahin. Dahil walang mga pakpak yung ating mga alagang naririto. Meron itong dalawa, siguro bukas na natin sila pakakawalan at patapos na yung kanilang period ng pagbabartolina. Kaya ngayon, ang gagawin ko na lang ay patuloy na i-recover itong ating dalawang ibon na ito para sa mga susunod maihanda na sila. Kung hindi ako nagkakamali, bukas may loading para sa mid-toss or sa Miyerkules, hindi ko alam, basta maihanda natin sila. Sa ngayon, ibabalik ko yung kanilang pangangatawan, lalo na to. Tapos i-replenish lahat ng mga nutrients na nawala sa kanila, and then ipa-flush yung mga toxins na nag-build up sa kanilang katawan dahil sa ginawa nilang workout o liparan nung nakaraan. So samahan ninyo ako mga kalapatid sa episode na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Siyempre, unang-una mga kalapatids, papatuka muna tayo sa ating mga alaga. Medyo tinanghali na ako. Dapat kanina pa. Alas 10 pasado na. Ngayon pa lang ako magpapatuka. Teka nga, kalimutan kong pumito mga kalapatids. Kailangan pipituhan uli natin para consistent. Yan yung alerto na sila, di ba? So, ganyan yung aking ginagawa mga kalapatids na kanubi dito sa ating mga alaga pagka magpapatuka. Ayan. Ayan. Okay. Tuka. Pasensya na kayo. Ayan. Halat natin. Tapos, meron tayong dalawang ibon yung i-recover natin. Iba yung papatuka natin doon mga kalapatids. Medyo mas mataas ng kaunti yung protein dahil kailangan nila yon para mabalik yung mga damages na muscles sa kanilang katawan. Tutulong din yun sa pag-build up ng kanilang muscles, recovery ng kanilang katawan para bumalik yung magandang kondisyon. Alright? So ito, depurative lang yan kasi nga hindi naman tayo nagpaparonda. Hindi naman sila nag-exert ng energy. Baga pang maintain lang yan mga kalapatids at nakakatulong yan para ma-flush yung mga toxins sa katawan nila. Okay? So doon tayo maglalagay sa dalawang ibon nating i-recover. Ito naman yung para doon sa ating dalawang ibon na lumipad kahapon. Ito. Ayan, yan. Op, hindi ka dyan. Magagalit sa yung wala oh. Nakituka talaga to si Jessie. Uy, hindi ka dyan. Hindi sa'yo para yan. Hindi sa'yo. Ayan, dito ka. Namimiss na kasi nila mga kalapatids yung ganong klaseng mix. Kaya gustong gusto nila. Kaya lang naka-deprive sila ngayon. Yan na muna ang kakainin nila. Kasi ayaw natin silang tumaba. Gusto natin ma-maintain lang yung pangangatawan nila. Ayaw natin silang tumaba ng husto. Kasi pagkataba mga kalapatids, tamad lumipad. Hindi naman natin sila siniseltos, di naman natin sila pino-force fly. Kaya yun. O bakit kinukonsinti niya si Jessie? Wala na tuloy yung mga ibang butil. Tapos dito naman tayo sa ating mga alagang breeders na narito. So patutukain ko na rin to mga kalapatid. Samahan nyo pa ako. At ito mga kalapatids na kanubi, isa sa masasabi kong pinaka-importante rin na ibigay sa ating mga ibon na kailangan nila ay yung mga grits na ito, sapagkat dito nila kinukuha yung minerals na kailangan ng kanilang pangangatawan. At yung minerals na yon ang tumutulong para ma-absorb ng katawan nila yung mga vitamins at nutrients na nilalaman ng mga patuka na ibinibigay natin. Kumbaga kapag kakulang sila sa mineral sa katawan ay hindi ma-absorb ng katawan nila efficiently yung mga nutrients na naririto sa mga patuka na binibigay natin.
Kaya importante yan. Plus nakakatulong din ito sa magandang digestion nila at pagka may mga calcium content to mga kalapatids, nakakatulong para palakasin yung kanilang mga buto. Kaya lang sa pagkakataong ito wala tayong nabili yung may oyster shells. Meron lang tayo dito redstone. Tapos itong redstone na merong isang kasamang parang batong kulay itim. Ewan ko kung ano ba to. Pero kaysa wala, okay na to mga kalapatids. Pansamantala, yan muna ang ating ibibigay sa kanila. Alright? Wala na tayong pink minerals mga kalapatids. Isa yun sa pinakamagandang ibigay sa ating mga ibon. So bibigay natin to doon sa dalawang nilipad natin kahapon. Sila muna yung mauna, and then yung ating mga alaga, bibigyan din natin yan dyan sila. Alright? Yan mga kalapatids, nauna na to si Erit na tumuka sa minerals na binigay natin. So dito ko pinesto para masolo nila, kasi pagka dito mauubusan sila dito sa ating mga kolokoy na tambay na narito sa ating flyers slope. Pero siyempre bibigyan din natin yan, mahal din natin yung mga yan. Alright, tignan nyo, tinira nila yung barley mga kalapatids. So pagka ganyan ang ginagawa ko, hindi ko sila nilalagyan ng panibago, na hayaan kong tukain nila yan, ubusin muna nila yan para maiwasan na ma-overfeed yung ating mga ibon at hindi sila masanay na namimili ng mga patuka. Okay, so sige, subukan natin maglagay dito para hindi sila mag-away-away. Ito mga kalapatids, lagay natin dito. Yan. Ayan. Natukain na nila. Para hindi na sila makiagaw doon sa mag-asawa. Grits din para dito sa ating mga ibon. Dito. Siyempre dito din. Yan. Ngayon naman mga kalapatids, plain water yung bibigay natin. Kanina naisip kong i-cleansing na sila, pero nagdesisyon ako na bukas ko na lang sila i-cleansing o bibigyan sila ng herbal. Ang goal ko ngayon sa araw ng Lunes ay pabawiin yung ating dalawang ibon. So lahat ng nutrients ibibigay muna natin sa kanila yan. Tapos pinabukasan, doon na lang natin sila i-cleansing. Sabay-sabay na rin sila. Okay, higay na natin tong tubig na to. Ayan, uhaw na tong mga to Right, dito natin lagay. Ayan nyo. Mamadali sila. Ayan, napakain na natin sila at napainom. Binigyan na rin natin ng grits. Then hahayaan ko itong magpahinga dito sa ating flyer slope. Wala munang lalabas. Di natin pararondahin para makabawi sila. Then mamayang hapon subukan natin silang parondahin, kasi kailangan din na manumbalik yung kanilang rhythm sa pag-workout nila, para sa susunod na liparan ready yung kanilang pangangatawan. Alright, so araw na ito, malinis na tubig, tamang patuka, tapos pahinga. Yan lang yung ating ginagawa para ma-recover. Isa pa sa ginawa ko, tinanggal ko muna yung magulong ibon natin dito, yung barako na karibal nito ni Naruto. Eto, dito ko muna siya nilagay, kasi para hindi siya makagulo mga kalapatids, at matahimik naman yung buhay nitong si Naruto dito sa ating flyer slope, nang sa ganon makapagpahinga siya, less stress, at makabawi siya sa pagod. Alright, so yan muna mga kalapatids ang update dito sa ating munting tambayan. Salamat sa inyong pakikipagkwentuhan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Mag-like, comment, share, at supportahan ng ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Hanggang sa susunod mga kalapatids, ingat kayo sa araw na ito. Paalam!